So ayun guys, magandang araw sa inyong lahat sa Mari TV nga pala. So kakatapos ko lang manood nitong vlog ni Chris na kahapon. Ayan, ito may title itong Chris na may ganito na palang bahay. Ayan, yung nagbuko sila. So dito ko palang nalaman talaga na wala talaga totally. Akala ko kasi na yung sinabing walang signal is nasa loob lang ng kanilang bahay yung walang signal. Gaya dito sa province namin, walang signal dito sa loob. Pero doon sa labas may mga signal. Yung iba nga paakit-akit ng puno para makakuha ng signal. Pero nga, data lang. Mahirap talaga guys. Nung una pa lang, nung wala akong wifi, mahirap talaga mag-upload. Yung mag-upload ka ng YouTube, tas data lang yung gamit mo. Hindi talaga gagalaw yung uploading. Talagang mapaisip ka na lang na i-cancel na lang kasi maubos na lang yung load mo, hindi pa na-upload yung video. Kahit hindi mahaba yung video mo, talagang ang YouTube guys is kailangan talaga ng malakas na internet kapag nag-upload ka ng video. At talagang naintindihan ko dito si Chris na hindi naman siya gaya ng mga reels sa Facebook na kahit load lang, may tamang signal lang, nakaka-upload ka na sa TikTok. So iba talaga dito sa YouTube kasi kung yung video mo alanganin yung pag-upload mo, halimbawa magpapa-alarm ka ng madaling araw, mga 1 AM, 2 AM kasi diyan malakas yung signal. Tapos data lang yung gamit mo, wala kang wifi. Mag-upload ka diyan. Oo, medyo malakas talaga yung signal diyan at ma-upload yung video mo, pero ang problema kasi mababawasan yung quality ng video mo. Kumbaga, sobrang linaw ng camera mo pa sa pagka-video, pero dahil nga sa pag-upload mo mahina ang internet, pagka-upload niyan, pag-click ng viewers is blind, medyo blurry siya, hindi siya maganda, yung nakakabawas ng quality guys kapag hindi malakas yung internet pag nag-upload ka ng video dito sa YouTube. So ang gagawin ni Chris na, pwede naman, may nababasa ako dito sa comment na mag-ipon daw si Chris na ng Starlink. So yung Starlink, mahal po yun guys, no? Medyo may kamahalan talaga. Pero kung kaya ni Chris na, pwede naman. Pero sa ngayon, pwede naman siyang mag-maintain muna ng PLDT. Gaya ko, PLDT po yung gamit ko guys, PLDT home. Nakaka-upload man siya guys. Talagang okay siya, smooth talaga siya, lalo na dito sa pag-upload ng video dito sa YouTube. So di ba, makaka-save pa siya. Ang bayaran ko dito sa PLDT ko, 1.5 in a month. Talagang makaka-upload ka ng video talaga na smooth lang, walang problema. Parang malakas talaga yung internet ng PLDT. Kaya lang minsan may problema, hindi naman natin maiwasan talaga may problema si PLDT, di ba? So ayun lang, kung mahihirap pa siyang mag-afford ng Starlink kasi may kamahalan talaga yon. So gaya nito, yung mga video ko guys, PLDT lang gamit kong wifi. So okay naman siya. So may abangan tayo dahil sinabi dito ni Chris na dito sa simula ng kanyang video na ayun nga, kaya pala may mga araw na hindi siya maka-upload ng video is yung mga araw na yun, ibig sabihin pag hindi siya naka-upload is umuwi siya sa bahay ng mama at papa niya. Sa bahay nila. At wala talagang internet. Kahit sa Facebook is hindi siya makapag-online kasi wala talaga internet sa lugar. So kaya pala, hindi talaga maiwasan yung walang upload. Excited ako kasi sinabi ni Chris na dito na marami tayong abangan na video niya kasi marami siyang naipon na video guys nung pagka-uwi niya dito sa lugar na nila. Nag-video siya kahit wala siyang signal, hindi siya makapag-upload. Is nag-video, nag-ipon pa rin daw siya ng mga vlog. Para nang sa ganun, sinabi niya na pag nasa city na siya is tuloy-tuloy na yung upload niya, no? So good to know na talagang si Chris na is masaya lang ako na nalaman ko talagang na sinabi niya nag-ipon siya ng video kasi pinapahalagahan pa rin talaga niya yung kanyang YouTube channel at siguro aware talaga siya kung gaano ito malaking tulong sa kanya at talagang hindi talaga dapat pabayaan guys itong YouTube channel niya pag-upload ng video. At masaya ako dahil alam yun ni Chris na siguro na malaking tulong sa kanya ito talagang pagbablog niya sa YouTube kaya nag-ipon siya ng maraming video. So yun, hindi na tayo kaya pala yung mga video ng mga nakaraan is mga i-upload lang pero bilang fan, pinanood pa rin natin, no skip ads, di ba? Sabi ni Mamo, masaya ako Chris na at nag-aayos na kayong dalawa ni PB. Ipagpatuloy mo lang yan pag-vlog mo para makatulong ka sa pamilya mo at makaipon para sa pangarap mong magkabahay. Wish ko pa rin na makabalik ka sa PB House para makasama ka sa pag-charity kasama ang PB Team. Mas maganda yung makasama ka sa PB Team dahil kung saan sila magpuntang lugar ay mapuntahan mo rin. Yes, maliban din po yan. Isa po talaga to sa rason na parang din, marami siyang lugar na mapuntahan. At kung ano yung mga makain nila ay makakain mo rin. Di tulad dyan sa bukid ka lang, di ka makapag-explore ng ibang lugar. Mas masaya pa rin pagkasama sa PB Team. Ingat ka palagi at pray na magiging maayos ang buhay mo. So ayun nga, mas okay talaga pag naging okay sila ng PB Team. Pero sa ngayon, para sa akin as a fan, parang pahinga muna sila. Kumbaga, mag-heal muna doon sila sa nangyari. At pag okay na, pag wala nang tampo, kasi hindi kasi biro din yung nangyari kasi nagkapalitan talaga ng mga yung mga ayun, sinabi nila sa live na may screenshot daw si Chris na ganon at dun sa live is parang may nagsabi din na parang pinagtulungan nila si Chris na dun sa live nila ng PBT. So pag naging okay na yung both side, yung dalawang side na nakapag-move on na dun sa nangyari, so okay na dun na magsimula sila ulit at sana makabalik din si Chris na dun sa PB House. Kasi totoo naman itong comment talaga na to na mas mapalago talaga yung YouTube channel ni Chris na pagkasama niya ang PB Team. Pero kung si Chris na kung walang peace of mind kasi ayun nga dahil dun sa Chris Pao kasi awkward na talaga guys kayo guys kung ganyan, di ba, nagka-relasyon kayo tapos halimbawa balik si Chris na sa PB House tapos may nakaraan sila ni Sir Paul, di ba, pag awkward na rin. So sana lang, no, kung alam pa lang natin na wala pa lang pupuntahan yung Chris Pao, so sana hindi na lang sinimulan. Sana na lang ni-recruit, sinali na lang nung una pa lang is sinali na lang nila si Chris na sa PB Team, hindi yung sa Chris Pao na lang, no, kung mababalik lang ba para tuloy-tuloy lang yung si Chris na nasa PB House as a team na hindi as a Chris Pao.
Sana may mag-sponsor kay Krishna sa pag-aaral. Yes, kung mag-aaral ka Krishna, culinary na lang ang kunin mo para makanegosyo ka na mag-hotel at kainan. Huwag magpulis dahil ang hirap sa training. Una, ikalbo ka at dami pang mahirap ng pagdaanan. Ako guys, ako bilang fan, opinion lang naman niya nila no, para din sa kabutihan ni Krishna. Pero ako ngayon guys, ma-advise ko talaga si Krishna na kung pwede, kung hindi niya kayang kung hindi kaya niyang ipagsabay yung pag-aaral sa vlog, hindi kung mag-aaral siya tapos hindi niya kayang mag-vlog or magtrabaho siya tapos hindi niya kayang isabay yung pag-vlog, para sa akin lang to guys, huwag kayong magalit. Kung mamili siya dun sa dalawa, kung pag-aaral ba or vlogging, i-advise ko talaga siya na focus talaga siya sa pag-vlog. Or kung mamili siya sa trabaho at sa vlogging, ganun pa rin, pag-vlog din talaga yung advice ko sa piliin niya. Dahil grabe guys, kung alam niyo lang, talagang kung pera na makapagbabago ng buhay talaga is nandito talaga sa vlogging. At yung iba ngang YouTube na sobrang hirap nilang sobrang hirapan silang kunin yung requirements na YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 na watch hour. Pero si Krishna, dahil sa sobrang lakas ng hatak ni Sir Paul dito sa YouTube, siya yung pinakasikat na charity vlogger. Ayun, ilang videos pa lang yung upload ni Krishna sa kanyang YouTube ay gano'n nakalaki yung kanyang subscriber. Although naman, may nag-unsubscribe dahil nga sa doon sa issue ng mga nakarang araw, pero hindi na talaga natin may tatanggi na grabe yung run ng YouTube channel ni Krishna guys. Sobrang smooth talaga. So yun po yung advice ko sa kanya, no? Yung iba kasi importante talaga mag-aral, pero yes, importante talaga. Pero kung ako sa lugar ni Krishna, kung nakikilala ka na dito sa YouTube, lubusin mo na. Dahil halimbawa, kung mahakman ng yung YouTube channel, may magsasabi na hindi permanente yung vlogging. Oo, nasa point na tayo na hindi permanente guys. Pero alam nyo ba na once na makilala na kayo dito sa mundo ng vlogging, lalo na dito sa YouTube, makapublish na kayo ng maraming fans, maraming supporters, kahit masabi nyo hindi permanente dahil pwedeng mahack, pwedeng maban, pwedeng mawala ang yung YouTube channel, pwede po kayo magsimula ulit at gumawa ulit ng YouTube channel. At alam nyo ba na yung requirements is sobrang dali nyo lang makuha kasi kilala ka na marami na nakakilala sa'yo, at yung mga subscribers at mga supporters mo noon sa dati mong YouTube channel ay paniguradong mag-subscribe at mag-support din sa panibago mong ginawang YouTube channel. Yun po yun. So nagiging permanente na talaga once. Yun po yung talagang advantage na kapag kilala ka na sa mundo ng vlogging, dahil kahit magka-problema yung account mo, anytime pwede kang gagawa ng bago at hindi ka talagang mahirapan magkapera or magka-income sa vlogging. Yun po yun. So yun po yung advice ko. Totoo naman talaga na hindi talaga yung pag-aaral is importante. Pero kung hindi niya kayang pagsabayin ni Krishna yung pag-aaral at vlogging, advice ko sa kanya na piliin niya talaga yung vlogging. Kasi kung mag-aaral siya tapos baliwalain niya yung kanyang YouTube channel, may chance kasi na na yung mga fan is maurat na, di ba, sa tagal nang walang upload, kumbaga nakalimutan siya, although nawala na yung init ng suporta kasi mga ilang taon nang walang upload, yung ganun. So sana naman mas maganda sana kung kaya niyang pagsabayin yun. So hopefully na kayang pagsabayin yun ni Krishna, na hindi kahit may trabaho siya, mag-aral siya, is hindi niya iiwan yung vlogging, no, makapag-upload pa rin siya dito sa YouTube. Yun, para dubli ba, yun po yung mas maganda talaga, yun yung pinakamaganda. Lagi kang magdala ng tubig kaya nasakit ang ulo mo, kulang ka sa tubig, bawi ka more tubig. Ang tubig ay buhay. Yes, tama po yan. So sana na lagi mag-inom si Krishna ng tubig, lalo na kapag lagi siyang may lakad kahit init, sobrang init. Dahil ako guys, tatlong 1.5 na yung lagayan ng soft drinks, yung 1.5, yun po yung lagayan ng tubig ko. Tatlo po 1.5 ang naubos ko sa isang araw kasi mahilig po talaga ako minom ng tubig. Importante po talaga yun, lalo na sa panahon na yun, grabe, sobrang init. Nasa loob lang ako ng bahay pero sobrang init na. Ano pa kaya si Krishna na laging nagbibiyahe, no? So importante talaga na mag-ano siya ng tubig para din sa health niya, di ba? Google lang Chris, hayaan mo darating ang panahon na masasabi mong ang lahat ng pangyayaring may purpose si God. Huwag mong sayangin ang opportunity na binuksan ni Sir Paul sa iyo. Yes, ito po talaga yung point ko, na iba talaga yung hatak ni Sir Paul. Alam niyo naman, di ba, once na madikit ka na sa kay Sir Paul or team, talagang tuloy-tuloy na talaga yung asinso ng buhay mo kung marunong kang magpahalaga at mag-alaga doon sa opportunity na yon, di ba? Mag-explore ka lang sa mundo ng vlogging. Siyempre, be humble, wag lalaki ang ulo kasi alam mo yan, dahil ang pagbablog is atakihin ka talaga ng bashing kung bigla kang magbabago, di ba? Lalaki ang yung ulo is talagang madami talagang ma-disappoint sa iyo at baka malimutan ka na nila, mag-unsubscribe sila, kaya ganun lang. Patunayan mo sa kanya na kaya mo, huwag mo siyang bibiguin. Maging masaya siya na makita ka nag-success. Binigyan ka na niya ng hagdan, ikaw na bahalang umakyat pataas. Okay? Huwag mong kalimutan yon. Chloe, excited ako makita na magpatayo ka ng bahay. So yes, ito po talaga din yung isa sa mga inabangan natin, yung makapagpatayo na si Krishna ng bahay, yung di ba? Tapos i-update niya tayo kung ano na yung update sa pinagpagawa niyang bahay. Yung halimbawa nung kay Sir Paul, di ba? Yung mga ganun. Grabe, excited yung kay Mangili noon, di ba? Dami na kasing nakapagtayo ng magandang bahay dahil kay Sir Paul na sinali niya sa kanyang team, di ba? So excited ako doon para kay Krishna. Ito ang pinakamagandang post or comment na nabasa ko. I salute you po. God bless. Nakita ko kasi ang yung upload ni Sir Paul, kaya naintindihan ko ang both side. Hanggat may komunikasyon sila, di malayong may mabuksan ulit. Di man ngayon, siguro panahon lang makapagsabi, depende na sa kanila mga nararamdaman. Kaya good luck Krishna sa iyong journey as a vlogger. Alam mo, naging mahina kapag dating sa basher. Kaya yan ang tutukan mo, paano mo yan labanan. Tigasan mo ang puso mo sa kanila. Didma lang kasi nakawalang gana yung pagbinigyan mo yan sila ng pansin. Di mo na malayan, natalo ka na. Yes, isa po talaga ito sa iingatan ni Krishna, na talagang yung pagdidma talaga sa mga basher is isa yun sa mga epektibo talaga na hakbang
lang na pagsagot sa kanila talaga na talagang hindi maapektuhan. Minsan kasi pag pumapatol ka na ng basher, kapag hindi mo na kaya magtimpi, papatol ka na sa kanila. Talagang doon na din lumalabas yung yung pangit mong pagka-ikaw. Kahit wala kang hindi magandang intensyon doon sa sinabi mo, once na pumalag ka is doon ka din nila mahahanapan ng butas, yung ganun. Kaya mas mabuting didmatan lang talaga. Yun, ito talaga magaling to si Mama mag-comment, magaling din siya mag-analisa ba. Totoo, babilib talaga ako dito sa mga niya, daw siya mag-comment dun sa mga kay Chris na. So ayun guys, maraming salamat sa panonood, no. So update lang tayo kay Chris na. Dahil ayun nga, sinabi niya marami siyang naipon na video at pagdating niya sa city is tuloy-tuloy ng kanyang upload. So ayun, excited tayo, no. Abangan natin yung mga naipon yung video guys. And maraming salamat sa inyong panonood. Subscribe, YouTube channel at i-like itong video guys. God bless sa inyo lahat at inom-inom ng maraming tubig kasi sobrang init ng panahon. At ingat kayong lahat guys. Bye-bye.